At instead, ang pinadala niya ay isang sulat at nag-impose siya ng dalawang kondisyon. Ang sabi niya po sa sulat, addressed to the Appropriations Committee, ay dadalo lang daw po siya kapag number one ay dadalo rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa deliberations ng budget ng Office of the President. Yung kanyang pangalawang kondisyon ay italis daw po yung immigration lookout bulletin order na pinalabas ng Bureau of Immigration, yung sa DOJ. Remember ho, nung kasagsagan ng pag-imbestiga ng House of Representatives, yung Committee on Good Government and Public Accountability, nung the misuse of the confidential funds, ay nagpalabas po ng Immigration Lookout Bulletin sa 6 na opisyal ng kanyang opisina. Kasama na po yung kanyang Chief of Staff and Under Secretary na si Attorney Zuleika. Pero niyo po, inimpose niya po yun as a condition. Tapos yung sa Pangulo naman, ay at least yung sa Office of the President, pinapadala niya ho lagi si Executive Secretary Bersamin as his representative. At yun naman talaga ang kalakaran. The Executive Secretary is the little president. He really represents the president sa mga ganyan na mga proceedings. Eto sa OVP, hindi man lang nga siya nagpapadala kasi dapat nagpinadala niya yung kanyang Chief of Staff o yung kanyang Undersecretary. So imposing those conditions are actually insulting. Wala po yan sa karapatan niya. Wala po yan sa kanyang authority, even if she happens to be the Vice President. Para sa amin po, para sa akin po, at pinanigan naman po ako ng mayorya ng mga members of the House of Representatives, ito po ay disrespect, ito po ay insulto sa amin. Kung hindi niya kaya pong respetuhin yung kaming mga individual members of the House of Representatives, at least man lang respetuhin niya ang institusyon.